Sa ngayon ng kampo ni VP Sara Duterte dahil noon mga kababayan, nung lumabas po ang issue at nagwala itong si Sara doon po sa Congress nung ito pong si Zulaika Lopez ay nakulong, mga kababayan, ay ang depensa po ng kampo ni VP Sara Duterte ay conditional threat lang daw ang kanyang ginawa. Ngayon naman mga kababayan, iba na. Ang kanilang depensa, ito daw ay parte ng freedom of speech or freedom of expression. Mga kababayan, lulusot nga ba ang depensa ng kampo ni VP Sara Duterte? Bakit nagbago? Bakit iniba nila ang kanilang depensa? Mga kababayan, eto po, pakinggan po natin. Sobrang nakakatawa talaga etong kampo ni VP Sara Duterte. Sa unang pagkakataon ay nasilip na ang punto por puntong sagot ni Vice President Sara Duterte sa bawat alegasyon sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Kabilang dyan ang manoy pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos na anyay bahagi ng freedom of expression. Ang iba pang tugon sa pagtutok ni Joseph Moro. Nakuha ng GMA News ang formal na sagot ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment laban sa kanya. Sa dokumentong may petsang May 25, 2026, isa-isang sinagot ni Duterte ang mga articles of impeachment ng prosekusyon laban sa kanya. Sa umano'y bantang ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez noong November 23, 2024. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Sinabing ito raw ay freedom of expression o kalayaan sa pagpapahayag bilang pagpapakita ng pagkontra sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Protektado daw ng konstitusyon di lamang ang mga pahayag na magandang pakinggan, kundi pati yung nakakasakit, nakakagulat o nakakabahala. Wala rin daw ipinakitang pruweba na talagang may kinontratang assassin para patayin ang Pangulo, unang ginang at dating speaker. Okay, so ayan mga kababayan, ang kanila pong argumento, ang kampo ni VP Sara Duterte, ayan daw po ay freedom of speech. Tandaan po natin balikan po natin yung kanilang unang pahayag mga kababayan, na ang kanila daw pong ang binitawan daw ni VP Sara Duterte ay isang conditional threat mga kababayan. Noong nalaman po nila at ang sinasabi ng kampo po ng prosecution, ganun din ng mga eksperto, ganun din po ng mga Supreme Court justices, sinasabi po nila there's no such conditional threat. 'Di ba? Wala daw po ganun mga kababayan. A threat is a threat. So nagbago sila ng kanilang depensa. Nagbago sila ng kanilang narrative na kung saan inilagay po nila ito sa freedom of speech, freedom of expression. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi nila dito, ito daw ay parte ng freedom of speech sa pagkontra sa hindi magandang ginagawa ng ating pamahalaan. Yan ang sinasabi ng kampo ni VP Sara Duterte. Di ba, alam naman natin ang pagkakaiba ng freedom of speech doon po sa pagbabanta. Dahil unang-una mga kababayan, ang freedom of speech ay hindi po yan absolute. 'Di ba? Hindi mo pwedeng gamitin sa lahat ng pagkakataon. Oy, part yan ng freedom of speech. Papatayin mo na. Hindi lang basta, okay lang sana pag sinabi, oy, baka patayin kita pag ako naasar sa'yo. 'Di ba? Ganon mga kababayan. Ito hindi. Talagang merong sitwasyon na kung saan lumapit sila sa assassin, si VP Sara mismo, nakipag-usap sa isang tao na kapag namatay ako, may nangyari sa akin, huwag kang tumigil. Patayin mo si BBM, patayin mo si Lisa, patayin mo si Tambaluslos. Freedom of expression? Aray ko! Ang freedom of expression, mga kababayan, nakalagay po yan sa trabaho po, 'di ba? Ito po ay nakapaloob sa trabaho po ng isang public official. Halimbawa, tayo po,
mga kababayan, saan pumapasok ang freedom of expression? Ang trabaho po kunwari ng presidente or let's say sa vice president, Aray di ko. ba? Binabanatan natin si VP Sara Duterte hinggil po dun sa kanyang trabaho, sa kanyang ginagawa, sa kanya pong ipinapakita sa media. Yun ang binabanatan natin. Di ba? Kasi it is our responsibility, karapatan din natin mga kababayan at alam natin ang isang public official is prone to public scrutiny. So therefore, kung questionin mo man ang isang public official, dapat nakapaloob lang dun sa kanyang trabaho, dun sa kanyang ginagawa. Kung ang trabaho niya, mga kababayan, ay hindi niya nagagampanan, kung siya ay naglalakwatsa lang, imbis na magtrabaho, okay lang yon. Pero ibang usapan, kapag ikaw po ay kumontrata na ng isang assassin para pumatay ng ating presidente, ng ating first lady at ng dating speaker. Yun ay hindi po part ng freedom of speech. Hindi yan parte ng freedom of expression. Aray ko. Ang masasabi ko, doon sa mga pahayag ni VP Sara Duterte, maaring yung una na sinabi niya, bago pa yung siya ay nagwala doon sa Congress, yung sa kanya mga interview na nakikita ko na ang I can't imagine, sabi niya ganon, na makita ko maputulan ng ulo itong si BBM, yung ganon. Ano lang yon, as para sa akin, maliwanag yon na nagpapahayag siya, mga kababayan, ng masama laban sa kapwa niya, pero part yon ng freedom of expression. Kasi yun ang ano niya kumbaga yun ang tumatakbo sa isip niya, mga kababayan. 'Di ba? Pero hanggang sa isip lang yon, gawa lang ng isip. Pero yung ikaw ay makipag-usap na sa isang tao, 'di ba? Totoong tao yung kinausap niya. Alangan naman nakipag-usap siya sa ghost. Aray ko. Alangan naman mga kababayan, nakipag-usap siya sa hayop. 'Di ba? Tao yung kinausap niya. So therefore, reality. Reality versus expectation. Kasi yung una na sinabi niya, I can't imagine na makita ko na putulan ng ulo si BBM. Aray ko. So yun expectation. Gusto niya mangyari. 'Di ba? Pero yung usapan na ikaw po ay kumausap ng isang assassin, that's reality. That is a fact. Pero sabi nila, GP, paano? Walang proof na maipakita. Ha? Walang proof na maipakita ang prosecution para patunayan na ang respondent nagkontrata ng isang assassin to kill the president. Sige nga. Sa inyong kalagayan, meron bang isang assassin? Meron bang pagkakataon ng isang tao ay kumontrata sa assassin merong black and white Aray ko. with matching pirmahan? Nakalagay doon, ako si Jorn, aka Go Philippines 2.0. Ako ay nag-uutos kay ganito na patayin si President, si First Lady at si former Speaker ng ganito. At ito ang ibabayad ko sa kanila. Kada isang ulo, 10 million pesos. Aray ko. 'Di ba? Nakalagay pa doon, umaasa. Aray ko. Anak ng tinapa. Parang wala namang ganoon, mga kababayan. 'Di ba? Kahit sino ay wala pong papayag na assassin na ang kanilang pangalan ay may lalantad. Kahit sino po na assassin, hindi papayag na magkaroon ng black and white at yung kanilang mga pirma ay nakalagay sa isang black and white. Di ang dali ng matrace nun. Aray ko. Diba? Walang ganun. Ito naman kampo ni VP Sara Duterte, akala ko matatalino.
Eto pa matindi. Ano bang kaibahan nito? Tingnan nyo sabi ni Mac, example, yung bomb threat, 'di ba? Sa eroplano, nakukulong. Ngayon nakukulong sa bagong batas. Mga kababayan, na kapag ikaw po ay nagloko, kapag ikaw ay kumbaga pinaglaruan mo at sinasabi mo na may bomba, kulong ka. At saka dito, hindi po pangkaraniwang tao ang pinagbabantaan mo. 'Di ba? Kapag presidente, first family, ang pinagbabantaan mo, mga kababayan, yan po ay parang mas superior. Mas iba po yung take dyan. Mas kumbaga mga kababayan, yung bigat ng parusa or yung bigat kung paano po i-take yung pananakot, yung pagbabanta sa presidente dahil may halo yan na sedition, 'di ba? Rebellion. Kasi ano yan pinakamataas na tao sa gobyerno, first family. So iba-iba ang tingin dyan. Hindi yan tinitingnan ng pangkaraniwang tao lang na magkaibigan. Uy, patayin kita. Huwag kang loloko-loko, di ba? Ito presidente. Alam naman natin mga kababayan na kapag namatay ang presidente, ikaw ang magbe-benefit. Di ba? Ikaw ang magbe-benefit. Yung vice president. Maliwanag na sinintensyahan na si PBBM, Lisa at Martin na mamamatay tao. Hindi na Hindi na conditional kasi may killer at di sinabi na pag napatunayan sa investigasyon. Wala nga pong conditional threat. A threat is a threat. Yun ang sinabi po ng ating saligang batas. Yan ang sinasabi ng mga legal luminaries. Yan ang sinasabi po ng mga Supreme Court justices. So therefore, ang ginawa nila ngayon sa kanilang pagsagot, sa kanilang reply, mga kababayan, ay talagang pinapatunayan nila, sabi rito, para mabasa nyo prosecution versus Sara. Prosecutors allege that the Vice President Duterte contracted an assassin to kill President Marcos, First Lady, and the former Speaker. Her pattern of public utterances and conduct punctuated by a repeated use of violent language and intimidating demeanor tend to undermine the safety of the president as well as the peace and order of the country and cause the destabilization of the government. Diba? Duterte's statement advocate the removal of the head of the executive and the commander-in-chief of the armed forces through illegal means. Ang kanilang sagot, Duterte's counsel say he is merely exercising her constitutionally protected freedom of expression that protects not only speech that are favorably received but also to those that offend, shock, or disturb. Kung ito mga kababayan, nagmumura, di ba? Walang problema. Pero yun hindi. The fact remains the same that you already contacted and contracted an assassin to kill the president, the first lady, and the former speaker. Diba? Mga kababayan, hindi ito pangkaraniwang tao So dapat, ano bang sabi ng batas? Kapag ang presidente po, ang first family, ang pinagbabantaan, dapat po seryosohin. Dapat po mga kababayan, hindi ito basta-basta pinagpapawalang bahala. Dapat siniseryoso po, lalo na't presidente, na maaring magdulot po ito ng destabilization, maaring magdulot po ito, na mag-cause ito ng, kumbaga, mawala ang peace and order sa ating bansa. Nakita naman natin, yung narinig natin yung salita ni VP Sara Duterte. Mga po. 'Di ba? Ang lutong ng kanyang sinasabi. Kung yung mura lang, freedom of expression lang 'yon. Kahit ang korte sinasabi na ang pagmumura ay nasasabi yan ng isang taong galit.
Pero ang pagbabanta, mga kababayan, na may kasamang ikaw ay nag-hire na, kumausap sa isang assassin, ibang usapan na yon. 'Di ba? Oh. Wala nga sa sarili si BP natin, parang Amy pareho sila ng ulo, sabi ni Ma'am Teresita. Ganyan na ba katapang ang mga Pinoy? Galing mismo sa bunganga niya, ipapapatay si PBBM, FL at Kong Martin at clearly, she said it's not a joke. Sinabi niya rin. Tama. Yun ang ano dun eh. Pampatibay dun eh. It's not a joke. It's not a joke. Sabi pa nga niya, huwag kang mag-alala ma'am. Kumausap na ako ng, di ba, ng tao na kapag may nangyari sa akin, patayin niya si BBM, patayin niya si Lisa, patayin niya si Tambaluslos. Di ba? Yun ay hindi po freedom of speech. Dahil hindi niya naman binabanatan eh. Hindi niya binabanatan ang ating presidente. Hindi yun pagbanat. Ang freedom of speech, babanatan mo ang presidente base sa kanyang trabaho. Sabihin natin, weak leader. Oh, mga kababayan, yun ay freedom of speech. Sabihin natin, bangag. Oh, freedom of speech pa rin yun. Although masakit, mga kababayan, pero freedom of speech pa rin yun. Kasi yun ang tingin nila eh. 'Di ba? Yun ang tingin nila kay presidente. Pero, iba talagang usapan kapag kumontrata ka na ng assassin. 'Di ba? Oh. Kaya ito, may hulog to. May hulog to. Kaya siguro ito yung uunahin pagdating sa impeachment trial ni BP Sara Duterte, sapagkat mga kababayan, alam nila talaga madali itong ipaliwanag. Madali itong maintindihan ng taong bayan. 'Di ba? Walang conditional threat. Hindi ito part or hindi ito parte. Hindi mga kababayan, ito ay hindi po protected freedom of expression. Ang freedom of expression, sinabi ko kanina, mga kababayan, scrutinize mo ang public official na nakabase sa kanyang ginagawa bilang isang public official, sa kanyang trabaho, sa kanyang official function. 'Di ba? Pero kapag ang kanyang official function ay hindi niya nagagawa ng maayos, yun ay parte pa rin ng freedom of expression. 'Di ba? Parte pa rin ng freedom of speech. Pero kapag ipapapatay mo na, kumausap ka ng assassin, fuck na yon. 'Di ba? Hindi na yon gawa-gawa lang o hindi na yun tumatakbo lang sa utak mo. May kinausap ka na eh. 'Di ba? At any given time, mga kababayan, it may concord, 'di ba? Oh. Mangyayari 'yun. At saka alam naman natin, ngayon, sa pangyayari, tingnan nyo ha, mga kababayan, sabi nila, wala pa naman nangyayari, buhay pa si BBM. Aantayin pa ba natin na may mangyari kay BBM? 'Di ba? Kaya nga yung panibagong nakuhang lead ng Intel ni Bam Aquino na merong sa Leyte ulit, 'di ba? Meron doon na nagpaplano rin ng pagpatay ulit, mga kababayan, sa mga estudyante. Oh, kita mo yun ay trinato nila na seryoso. Babae dapat ang gagawa, pero trinato nila na seryoso. Oh, tapos dito, presidente, hindi mo tatratuhin na seryoso. Ang gagawin mo lang, hindi, parte yan ng freedom of speech, pabayaan na natin yan. Hindi absolute ang freedom of speech, ha? Depende yan kung ano yung sinasabi mo. Kapag ito ay hindi na po naka-align sa kanyang official function, sa kanyang trabaho, maliwanag na meron ng malicious imputation. Maliwanag na meron na ditong
ay intent to kill. 'Di ba? Intent to kill na 'yun eh. Oh. Wag nang patagalin. Simulan na ang investigasyon. Tungkol saan yan? Kay Sara, kay Lino, kay Alan Peter Cayetano. Kasi kung kay Alan, mga kababayan, magantay lang kayo. Darating tayo dyan. Huwag kayong mag-alala. Diba? Mauubos at mauubos yung mga yan. Pero kay Sara Duterte, by July 6, mag-start yung impeachment laban kay Sara. Diba? Naku, if ever makonvict si Sara Yustay, si PBBM needs to be more cautious with his surroundings. Oy, mga kababayan, today is June 27. By tomorrow, may mga kumakalat na balita na manggugulo daw na magkakaroon ng White Ribbon Rally. 'Di ba? Kasangkot na naman po. Adi umano ayon kay Pebbles Talakera, ang religious group ng INC. Naku po. Okay, so next. Ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GP. Di pala yan. Ito talagang hindi po nagbibiro itong si